Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Isang magandang araw mga ka-Isabelenyo. Welcome sa isa na namang pinakabagong edisyon ng atin hong programang naglalapit ng serbisyo at impormasyon. Ito ang Isabela Connect ka dito at kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Mga ka-connect, nako, alam mo nating lahat na ang Isabela ay rice bowl of the north. Palay, mais, gulay at iba't iba pang produkto pang agrikultura ang siyang nagpapatatakho sa ating lalawigan bilang isa sa pinakamahalagang haligi ho ng ekonomiya ng atin hong bansa. Pero sa kabila ho ng kasipagan ng atin hong mga farmers, nandyan din ho ang patuloy na banta ng kalikasan tulad ho ng bagyo, tagtuyot, peste at iba pang hindi inaasahang kalamidad na sumusubok ho sa kanilang kabuhayan. Kaya ngayong araw, tutukan ho natin ang isang napakahalagang usapin. Paano ba masisigurong protektado ang pinagpaguran ho ng atin hong mga magsasaka para talakayin ho ang mga benepisyo, proseso at iba pang serbisyo para ho sa ating sektor ng agrikultura. Makakasama ho natin ang napakakailangang eksperto ho natin ho diyan. Mula ho sa ahensyang nagbibigay ng kaligtasan at katiyakan ho sa ating mga farmers. Isang malaking karangalan ho na makapanayam ho natin, makasama ho natin ngayong araw ang Insurance Underwriter 2 ng Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC Region 2. Walang iba kundi si Ma'am Susan C. Escobar. Ma'am Susan, welcome ho sa Isabela Broadcast Center all the way from Tuguegarao City. Welcome ho, ma'am. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Sir Ezekiel. And magandang hapon din po sa lahat ng nakikinig ngayon sa inyong programa. Malaking karangalan po sa amin to sa pag-iimbita mo upang maibahagi namin sa ating mga magsasaka ang konting kalaman tungkol sa serbisyo at programa ng PCIC. Oo, na siyang makakatulong, of course, sa atin hong mga farmers. Malay ho natin, may mga hindi pa ho naka-insured. So, after ho siguro nitong talakay, marami ho yung mga pag-uusapan ho natin. Hopefully, madagdagan pa ho yung magpapa-insure ho. Para kahit papaano, may aasahan ho sila in the future just in case hindi ho natin alam yung atin hong weather condition ho sa ngayon due to climate change. Sa atin hong mga viewers, abay feel free lamang din ho na magtanong kung meron ho kayong tanong sa atin hong panauhin ngayong araw ho nito. Pero first of all, bigyan nga ho natin ng overview ho muna yung atin hong mga kababayan, Ma'am Susan. Ano po ba ang mahalagang papel ng Philippine Crop Insurance Corporation Region 2 sa pagprotekta ho sa kabuhayan ng atin hong mga farmers? Yes, ang PCIC in general, hindi lang po sa Region 2, sir, kasi we are 13 regions na nagbibigay ng serbisyo. Napakalaki po ng napakahalagang papel. Malaki ang papel ng ginagampanan ng PCIC sa pagbibigay ng seguridad sa mga magsasaka. Ito ay nagsisilbing safety net para sa kanila. Kasi pag ang insured farmer ay naranasang mapinsala ang kanyang produkto, nandyan ang PCIC para magbigay ng bayad pinsala kung sila ay nakasiguro. So, yung bayad pinsala na maibibigay ng PCIC, magagamit nila yun pang rebound, pang panimula ulit, pang bayad ng kanilang utang, or para ulit ng panibagong simula. Kasi kung sa mga tao, tulad natin, the person, usually, aware din ho naman yung mga viewers natin na Sir MK, yung ating teleprompter dyan, yung may mga insurance kasi na, nakapag-insured ka na ba? Nako, dapat planuhin mo na yung future mo. Para hindi mahirapan yung pamilya mo, parang ganun eh. So ito naman, sa PCIC, sa agriculture ho naman, sa mga mamaya na i-itemize, mabigyan lang ho natin, ma'am, kapag ba ang isang farmer ay
magpapa-insure no under sa PCIC, baka sabihin nun nila, nako, baka may babayaran kami diyan, parang ganun, ma'am. Mm-mm. Meron kaming dalawang programa actually sa PCIC. Yung isa po under RSBSA program, yun po ang libre. Libre. Meron din po tayong regular program para para dun sa mga farmers na willing magbayad ng prima. Halimbawa, meron silang RSBSA na libre pero kulang pa sa kanila yon kasi limited din naman ang amount of coverage ng RSBSA. So kung gusto nilang taasan, pwede din sila magbayad. Ganun. Pero at least malinaw na meron namang libre. Merong libre po. Okay. Definitely. Sige, mas pag-uusapan ho natin yan later, yung mga programs na yan. Nakikipag-ugnayan ho ba, Ma'am Susan, ang PCIC ho sa mga LGUs ho natin tulad ho dito sa Isabela para ho mas mapalapit ang inyong mga serbisyo sa atin ho mga farmers? Yes po. Ang partner implementers po natin ay ang mga LGUs, yung mga Office of the Municipal Agriculturist, doon po kami nakikipag-coordinate. Bukod sa kanila, meron din po tayong ibang sangay ng gobyerno, gaya ng DAR, NIA, PhilRice, at saka yung mga kooperatiba po natin, mga associations, ganun. Through sa kanila kasi, doon namin naaabot yung mga farmers. So, nagkakanta kami ng mga caravans, information dissemination, sila na ang nakikipag-coordinate ko minsan. At least na na-establish ho natin. Opo. Ito naman, pag-usapan na ho natin. Siguro, yung mga viewers ho natin, isa akong farmer, ano po ba yung dapat pwede kong ipa-insure? Kumbaga, Ma'am Susan, ano-ano po ba yung mga products o produkto o pananim na sakop po ng insurance ho ng PCIC? Okay, magandang tanong yan, sir. Kasi marami po tayong pwedeng i-alok sa ating mga magsasaka. Like, ang pangunahing produkto natin, yung palay, yung mais, yung high-value crops, Yes. mga root crops. Under high-value crops, sir, ayan po, nasa screen po natin, yung high-value crops, kabilang dyan po yung mga gulayan natin. Yes, kamatis. Pwede rin sa backyard yung ano, ma'am. Usually kasi yung gulayan talagang yung hektarya. So kahit na Meron maliit po lang. kaming minimum area na tinatanggap. Oo. Ganon. Sa gulay yun, ma'am? Or sa lahat? Sa lahat po. Sa lahat. Ano pa po yung iba, ma'am? Bukod sa crops, meron din tayong livestock insurance, fisheries, at saka non-crop insurance. Ang pinakahuli po, yung ating blockbuster. Ano po yun? Hindi lang po nasa seguro yung ating mga pananim at saka yung mga alaga nating hayop at saka makinarya. Yung makinarya kasi, sir, yun po yung under non-crop insurance. Okay? So, ang pinakahuli po nating produkto ay yung tinatawag nating CLTI, life-term insurance. Ganun po. Kabilang po doon yung meron tatlo po yung under that. May ads tayo, Accident Dismemberment Security Scheme. Pwede ko na bang iyan? Sir? Yes. Accident Dismemberment Security Scheme na pinakamura yata dahil galing po sa gobyerno. And then, meron tayong Agricultural Protection Plan, APPP, kung tawagin namin. And then, meron din po tayong LRPP, Loan Repayment Protection Plan. Pero yan po, sir, ay hindi libre. Yan po ay under sa aming regular program. Yung loan? Yung tatlo po, yung CLTI. Yung libre lang po, under RSBSA, yung 7. Anim. Yung palay, corn, high value, livestock, fisheries, at saka yung NCI. So pwede naman silang kung nakukulangan sila, pwede sila doon mag-avail sa tatlong ninyo, yung program ninyo, yung may babayaran. Yung po, sir, yung farmer mismo ang nakasiguro. Oo. Pero yung anim na nabanggit po kanina ay yung produkto nila ang nakasiguro. Pero yung pang-pito po, yung life. Yung farmer mismo ang nakasiguro. So, magandang pagkakataon yun para mag-avail ang mga farmers natin kasi mura. Oo. Usually, ma'am, magkano naman kung yung hindi libre? Mga magkano naman yung minimum? What do you mean? Yung babayaran ho nila?
dun sa pangpito po. Bang pito. Yung para sa ads po, yung Accident Dismemberment Security Scheme, for a minimal amount of 100 pesos, Oh, mako-cover na sila ng 50,000 pesos. Oh, For very 1 year minimal. yun, sir. Renewable po yun. Oo. Okay. So, pagkatapos ng 1 year, na gusto nilang i-renew ulit next year, pwede lang po. Magbayad ulit sila ng 100 pesos. Covered pa rin sila ng 50,000 pesos. At kung ano yung mga benefit na makukuha nila doon. Pag halimbawa, si insured farmer, na-disgrasya kasi wag naman sana, wag oo. naman sana. Na-disgrasya, knock on wood, wala tayong wood dito. May makukuha yung kanyang mga benepisaryo na 50,000 pesos plus 2,000 pesos na burial benefit. Yun po. Yun yung ano, no? And then, hindi lang ho yun. Kung madisgrasya man yung farmer, yung insured farmer, naputulan ng 2 kamay, makukuha pa rin niya yung 50,000 pesos, yung kabubuang amount na 50,000 pesos. Oo. Or pag nabulag siya, 2 mata, 50,000 pesos. Ganun po. 100 pesos lang yung ano doon. 100 pesos lang po. Yearly, Yes annually po. yun. Annually po. Oo, hindi naman monthly. Hindi po. Okay. At least, no, maganda. Yung mga farmers po natin, no, magpa-insure. Kasi usually, yung mga farmers po natin, wala hong life insurance. Hindi naman lahat, no? Yan po ang purpose ng PCIC. So Sabi pwede, ng 100. management namin, bakit lahat ng produkto naka-insure? Oo, Paano yung mga yung farmers life, natin? oo. Sabi, para matulungan daw yung family din, para din sa pamilya nila yun. Pwedeng accidental, pwede so sa Yes. death, huwag naman ho sana, knock on wood, knock on foam, ganun. Tapos, yung isa naman, sir, meron kasi yung pangalawa, yung APP. APP, ano naman po yung APP? Agricultural Producers Protection Plan. Oo. Ganon din po yung concept nun. Kaya lang, all kinds of death. Pati kasama. Kasi dun sa una-una, accident lang. Accident so, pag lang. namatay ka ng natural death, ang maibibigay lang ng PCIC sa'yo dun sa nauna is 2,000. Ngayon, dun sa pangalawa, all kinds of death, kasama yung assault. Oo. Kaya kung may kaaway ka, Oo. pwede mo nang, joke lang po. Oo. Pwede rin natural death. Magkano naman ho yun, ma'am, yung ano niya? Mas mahal nga lang ng konti, I think 375 pesos. Annually din. Annually din po. Ano po yung Renewable isa, din ma'am, po. yung pangatlo? Yung pangatlo po ay yung Life Loan Repayment Protection Plan. Ang naka-insure doon po, yung kanilang utang. So, para sa mga, mga lending conduits. Oo. Kung gusto nilang ipa-insure yung utang ng farmer para in case na mamatay yung farmer, yung borrower nila, or ma-disable siya, walan siya ng kakayang magbayad, PCIC ang sasagip doon. The whole na The whole utang, na amount po. na utang niya. Opo. Ang ano lang doon, ang kagandahan naman, kung paano halimbawa naman kung 1 million ang utang niya, ma'am? hindi, meron din kaming meron kaming limit, sir. Ay, akala ko Meron kaming limit. Oo. Halimbawa, nakapag-partial payment naman yung farmer dun sa utang niya sa co-op. Halimbawa, 100,000, may utang yung farmer. Tapos nakapag-partial ng 50. Ang babayaran ng PCIC dun sa cooperative or dun sa lending conduit is 50,000 lang kasi yun na lang ang balance niya. Pero yung other 50,000, ibibigay namin sa beneficiary. Ganun po yun. Oo. So, anyway, so yun yung mga napahabyawan lang ho natin na may pang life insurance and ano pa yung isa, yung sa pagkakautang, pwede rin ho ito. So, ito muna tayo, ma'am, focus muna tayo sa mga sa crop and crop and non-crop, di ba? May naman po tayo diyan. So, ano ba yung mga paano ho ba, ano ba yung mga requirements para pasok ko kami, aside ho dun sa nabanggit nyo na first, dapat RSBSA registered. So, ano pa po ba yung mga kinakailangang requirements ho, ma'am? Simple lang ho. Wala ho kami ganong requirement. Basta ang importante po, merong sinasaka ang isang farmer para ma-qualify sa insurance. Dapat po ba sa kanya yun, ma'am? Of course. Yun po yung tinatawag nating may insurable interest. Dapat sa kanya yung sinasaka or siya yung gumagastos dun sa sinasaka niya. So Otherwise, pwedeng tenant. madi-disqualify.
Basta siya po yung gumagastos. Gumagastos. Opo, siya Okay. po yung nagsasaka. So aside ho that, ma'am, RSBSA, dapat... Valid ID. Oo. Nagre-require na kasi kami ngayon ng valid ID kasi marami kaming nararanasan na kuminsan pag nanggaling lang sa labas yung, kung yung farmer ang nagsulat, alam naman natin na kuminsan may hindi kami maintindihan na letra, ganon. So, nagkakamali kami ng spelling ng pangalan. So, ang nire-require namin, valid ID lang para ma-validate na din or ma-verify yung talagang pangalan ng farmer. So yun lang yung tatlo, ma'am. Opo. First, Valid ID. RSBSA registered. Second, sa'yo dapat yung tinatamnan, or kung hindi man sa'yo, tenant ka man pero ikaw yung Kasi yun yung uso sa ngayon, no? Si Juan de la Cruz, wala siyang lupain o bukirin. Ang ginagawa kapag si Pedro na may lupa, ayaw na niyang magtanim, pinapatanim na niya kay Juan, parang ganun. So dapat siya ang gumagastos. So, Siya pong gumagastos, ano po yung parang proof? sabi Paano po ba malaman na na siya talaga yung gumagastos? Hinahanapan po ninyo ng proof. Pagdating po sa claims, kuminsan, pag we are in doubt, Opo. naghahanap kami ng certificate of ownership, Oo. ganon, or through investigation. Oo. Ganun. Doon namin nalalaman kung siya talaga yung nagtitil. Oh, wala yung ma'am, yung barangay certification certifying na this person in lieu of land ownership, hindi sa kanya yun, Minsan parang po, pwede pag kulang yun. yung requirements, pwede namin okay. hingiin yun for further validation po. Ngayon naman, yung process. Ngayon, meron na yung tatlo. Paano na yung unang gagawin? Paano ba? Pupunta ba sila sa tanggapan ho ninyo, ma'am? Or pwede lang silang pumunta sa MAU itself? Gano'n? Yes. Actually, kaya nga namin naging partner implementers yung mga ating mga opisina ng ating municipal agriculturist. Kuminsan, sila na po yung nagbibigay sa amin. Sila na po yung nagdo-document ng details ng farmer and then ipapasa sa amin. Or pwedeng pumunta yung ating mga farmers sa pinakamalapit na tanggapan ng PCIC. Meron po kaming extension offices. Dito sa Isabela, meron tayong extension office sa Santiago. Pwede silang pumunta doon. And then meron din kaming service desk sa Capitol, I think. Pwede din. Meron tayong tao na once a week pumupunta po rito. At saka meron din tayong mga tauhan, meron tayong mga kasamahan sa opisina na dumadalaw sa mga LGUs once a week. Lahat po ng coverage ng PCIC sa buong Region 2. Okay. Pwede namang parang yes, later. Ituloy ka lang, sir. Yes po, go ahead po. Tapos, pag hindi sila simple lang naman, sasabihin lang naman nila dun sa sa staff ng ng Municipal Agriculturist, na gusto nilang magpa-insure, and then right there and then kukunin na ho nila yung detalye. Or pag pumunta sila sa opisina namin, sa tanggapan, kung malapit sila sa extension offices namin, bibigyan sila ng form para dun sila mag-fill out. And then pag okay na po, na-validate na eligible sila for insurance, tatanggapin na namin and then ipaprocess. Ganun lang po. Pwede bang ma'am, through representative kung sakaling hindi makakapunta yung mismong farmer? Pwede rin ho, basta alam niya ang detalye. Ang detalye. Okay. Sige. Ma'am, eto may tanong ho dito. Mamaya ho yung tanong ho ninyo, no. Mag-lay down ho lang muna po tayo ng mga ng mga foundation, kumbaga. Mamaya ho yung mga questions ho ninyo. Maaari po ba ninyong ipaliwanag na ho yung equivalent policy coverage ng PCIC dito ho sa mga ma'am, yung mga libre. Ito ho sa mga crop and non-crop ho natin ng mga insurance ho ngayon. So, please go ahead, ma'am, paki-explain na lang po. Ano na ulit yun? Equivalent policy coverage. I think, yan po yung tinatawag nating amount of cover sa Yes aming po. lengguwahe. Amount of cover. Amount of cover. Yan po yung isa sa basehan ng pagbabayad namin ng indemnity. So, pag malaki yung amount of cover mo, malaki din yung
magiging bayad pinsala sa inyo. Para lang ano no yung layman's term, indemnity, maghanap tayo ng ibang term para ano, hindi naman danyos. Indemnity claim, Oo, bayad pinsala. bayad pinsala. Opo. Ayan, para mas ano maintindihan ng ato natin mga farmers. So go ahead, Pam. Ano po ba yung mga coverage yun natin? Under RSPSA, pag kayo po ay naka-enroll sa RSPSA, ang bawat ektarya ay may amount of cover na 25,000 pesos. Tumaas na po kasi last year 20,000 lang. Ngayon at lumaki kasi yung pondo namin, yung ano namin, itinaas din ng management ng 25,000 pesos. Okay? Sa high value crops, yan, yung 25,000 pesos, sir, para sa rice and corn lang yan. Sa high value crops, depende po kasi Magkano ma'am yung ano? 25,000 25 pesos. bawat ektarya. Bawat hektarya. So kung may 2 ektarya ka, na-cover yung 2 ektarya mo ng 50,000 pesos. Oo. Okay. So sa high value crops naman, nagdedepende po yan sa production input natin. Hindi po pare-parehas kasi gaya po ng, pero ang maximum nun is 50,000 pesos. Ang coverage. Ang coverage Ganun. niya. Opo. So hindi na talaga siya lalagpas. Hindi na po. Hindi na. Kasi libre. Wala libre. kung willing po magbayad yung ating farmer, pwede, baka sakali po na pwedeng itaas ng management. So hanggang 50,000. Sa ano po yan ma'am? Sa corn? Sa Ay, high sa value, high value. po. Yung sa corn and palay, 25,000. Oh, okay. Sige. So ano pa po ma'am yung ano? Sa livestock naman natin, Livestock. yung mga covered natin under livestock is yung mga baka, baboy, kalabaw, ganon. May amount of cover nila per head is 20,000 pesos. 20,000 Opo. pesos. Pwede silang mailibre ng up to 10 heads sa baboy. Baboy, if I remember it right. 10 heads. Paano kung more than 10 heads na ma'am? Kailangan na po nilang, ayan na, 10,000 Ayan. pala per head. Yan yung sinasabi natin. So hanggang 10 lang ang pwedeng i-cover niyan sa baboy ma'am. 10,000 per head po. Oo. Pag fattener. Pag breeder naman po is 14,500. Oo. Pag Carabao, that is 20,000. Sa Carabao, ma'am, ilang head ang pwedeng i-cover? Kunwari, sa fattener and sa breeder, meron akong alagang 20 namatay. Ka-insure ho sa inyo. So, 10 lang ang pwedeng ma-insure ho doon. Yes. How about sa Carabao, ma'am? Same lang po. Up 10 to din. 10 heads. 10 heads. Lahat, Opo. ma'am, 10 heads. Oo. Oh, mukhang 10 din ata yung Carabao ni Sir MK at Sir Arnel eh. 10. Oh, di ba? 10. Oh, pero healthy yung mga Carabao nila, ma'am, healthy. Ayan. So, Pero pag oo. kahit healthy ho, ipa-insure nyo na. Dahil hindi natin alam ang panahon. Tsaka wala ka namang babayaran, ma'am, di ba? Yung ano, basta RSBSA. Yes po. Naka-enroll sila sa RSBSA. Pero wala naman silang babayan sa RSBSA, ma'am. Matanong ko lang. Palagay ko wala. Kasi sa DA po kasi yun, sir. Hindi po sa under sa namin inyo. programa. Matanong ko lang yung ano. Okay, pakita nga natin ulit yung ano, yung pwedeng, ayan po yung mga livestock, no? Yung ano, yung pwedeng ipa-insure. Hindi po yung kapitbahay natin, ha? Ayan. Yung cat, yung horse, apple, okay. Meron ba tayong na-miss dyan, ma'am? Lahat na yan, ma'am. Yan na po. Yung mga poultry layer, ganon. Oo. Ang coverage po nun per head naman is 100 to 350. Oo. Kaya pala may note doon ho, amount for cover should not exceed 200,000. Yes, may limit Kaya din pala po hanggang lahat. May 10. limit po. At least may aasahan ka. O di marami kayong nai-release ho, ma'am, nung panahon nung ASF. Di ba? Last year. Oo. Opo. Dami. Eto ngayon, may tanong na ho, no? Paano naman ho yung mode? Kung sakali, let's say, yung scenario, si Juan de la Cruz nakapagpa-insure, yung ano na lang tayo, yung Carabao. Okay. Yung Carabao ni Sir MK na malusog na 10. Biglang namatay yung lahat. So, ilang
ano ba, ilang araw yung dapat ho nilang i-report, dapat nilang i-notify sa inyo? Kasi ito in line ho sa tanong ho, no? Si Marife Nicolas, ang question ko, Ma'am Susan, pag nakitaan na namin na may naatake na ho ng peste ang aming pananim, ilang days bago namin mai-report. Kasi in my experience, na-disqualify po dahil malapit na daw ma-harvest. Salamat. Tungkol po dyan, meron po tayong 2020 rule na tinatawag. Mm. Pag natural calamities like bagyo, baha, kailangan may report yung inyong nasirang pananim at least 20 days After. after occurrence Oo. ng bagyo Oo. or before harvest. Mm-mm. Okay? Sa peste naman, 20 days before 20 days yun. upon discovery. Oo. Ayan. So, Yan po. yan po yung filing of claim for indemnity notice. So, kailangan palang i-notice. Yes po. Kasi Oo. paano po namin malalaman na kayo po ay Yes po. napinsala? Oo. So, nasagot naman ho siguro. Eto ma'am, no, nung last year na nadaanan ho ng typhoon, ang aming hong pananim na nadapa at nabaha. Oh. Nagpa-ensure kami sa PCIC sa Santiago naman ho ito noon Okay. at naipasa namin lahat ng requirements. Sabi nila pupuntahan nila ang aming palayan pero bakit wala pong nangyari at wala ding nagpunta sa amin? Kailan ho nangyari yun, sir? Oo. Hindi po na ano. Last year daw ho ito. So last year, ang senaryo, last year nadaanan ng typhoon ang aming pananim na nadapa at nabaha. Nagpa-ensure kami sa PCIC at naipasa namin lahat ng requirements. Sabi nila, pupuntahan nila ang palayan namin pero bakit wala pong nangyari? Mukhang ang intindi ko dito, saka lang sila nagpa-ensure right after na yung pagkakadapa nung pwede pa ho bang ganun, ma'am? Hindi ho pwede. Yan ho ang sinasabi natin na bago pa man magkaroon ng pinsala, Insured ka na dapat. magpapa-insure na po tayo. Kasi meron po kasing ang pagtanggap po natin ng application para sa crop insurance ay pwede tayong tumanggap ng 30 days before planting. 30 days before planting. 30 days before planting. Yes, and 30 days after yung actual planting. So, Okay. 30 days before and after, pwede pa namin tanggapin yung application Oo. nila. So, 30 days before and 30 days after, ha? Yes ma'am. po. Oo. Ang nire-recommenda po namin, kahit hindi pa sila nakapagtanim, magpa-insure na sila. Oo. Ganon. Para at least covered na po sila kahit ano pang dumating, pag nakapagtanim na sila, kahit matuyo or biglang bumagyo, kasi hindi naman natin alam yung panahon ngayon. Hindi natin alam kung kailan may bagyo. Kahit summer may bagyo. Parang ganon, di ba, sir? So, covered na po sila. May peace of mind na sila na mababayaran na sila, ganon. Ang iba po kasi, hinihintay pa nilang makapagtanim daw sila. Kasi ayaw nila yung maabala. Kasi meron po kaming tinatawag na deviation report, sir. For any changes dun sa unang schedule ng application nila, any detail or data na na-deviate dun sa unang application nila, kailangan mag-file ng deviation report. Para papalitan din namin yung data namin. Ganun po. Ngayon, ang naman ng ibang farmers daw natin, hindi daw nila maasikaso. So, ang gusto nila, after planting na lang, para sigurado yung ibibigay nilang detalye ng planting date. So, yun po. Oo. Ang naman dun, sir, ang mahirap naman po dun, pag hindi pa sila naka-insure at nakatanim na, say, malapit nang mag 1 month, hindi pa sila nakapagpa-insure. Here comes bagyo. May chance po kasi na hindi na namin tatanggapin yon. Oo. Dahil meron ng peligro. Oo, sige. Oo, kasi inintindi ko yung senaryo, ha. Hindi ko alam kung tama yung intindi, kung pareho tayo ng pagkaintindi. Kasi yung senaryo kanina, nadapa ng lahat-lahat bago pa siya nagpa-insure. So, malinaw na kayo ho, no, sa atin ho, mga mahal ho nating mga farmers, o yung mga hektarya mong taniman dyan, Sir Arnel at Sir MK,
dapat 30 days bago pa magtanim or kung Pwede na nakalimutan mo, magpa-insure. kung nakalimutan mong pa-insure, 30 days after magtanim, ipa-insure mo na. But 30 days beyond, Wala na po. Oh. Paano naman malalaman yung proof, ma'am, na 30 days yung paano, papipicturan ba yung Hindi, sir. Or may magbabalidate? Ilalagay naman nila yung planting date nila. Ay, yun eh. papalaya. Paano malalaman, ma'am, kung kung tutunay yung Pag nasiraan sila at pinuntahan Oo. sila ng aming mga adjusters, Oo. malalaman po nila yun. Baka Kasi yung in-antedate aming na mga nila. adjusters, talagang naman, Makikita nila makikita talaga. nila. Oo. By the mere, na makita lang nila yung taas ng pananim, alam na nila kung anong stage yun. Ganun po. Ganun pala yun. Ganun kabihasa yung aming mga adjusters. Paano, ma'am, kung mas mabisa lang talaga yung fertilizer kaya tumangkad? Ganon. Hindi. Biro lang. Kasi may mga ganun, no? Kailan lang, last week ka lang nagtanim, pero bakit hanggang tuhod na yung pananim mo? Mga ganun. Sa itsura, sir. Sa itsura din po. Ah. Kung meron din yung sinasabi nilang ilang butil Oo. or ilang leaf na ang tumubo. Ah. Meron yon. Ah. Alam nila kung anong stage yun. So yun kasi yung specialization nila. May Opo. mga kanya-kanyang expert. May expertise. Meron tayong hindi alam na alam ho nila. Yes po, Kaya tama. pala may mga ganun. So yun ho yung tinatawag nating validation. Mm-hmm. Okay? Walang makakalusot ho. Ayan, sabi ho dito ni Ma'am Nicolas, salamat po sa pagsagot ng tanong ko. Hope magkaroon po ng pagpupulong face-to-face. Marami pong mga questions. Meron ba kayong mga ganong senaryo, ma'am? Para lang ma-refresh ninyo yung community, parang gano'n, na ipaalam na, parang symposium. May mga ganun po ba kayong mga event? Through invitation ng mga barangay, sir. Mm-mm. Kung minsan, yung mga barangay officials mismo ang nag-iimbita Opo. para magkaroon ng dialogue with their constituents. Pumupunta naman po kami. So pwede silang mag-invite? Yes po. Yung mga kapitan na malapit ng eleksyon. Sige na. Ano pa next nun? Hindi, what I mean, pakitang malasakit habang papalapit ang Hindi, biro lang. Pero kapag walang malasakit si kapitan nyo, bahala na kayo, iboto nyo pa. Hindi, biro Actually, lang. sir, pati Oo. mga barangay officials natin nakipagtulungan din sa amin. Oo. Sila kung minsan yung nagdo-document din ng mga nila. Sila na yung nag-i-initiate, ma'am. Opo, tumutulong sila sa mga kasama, kabarangay nila. Yun dapat yung iboto, hindi yung yung naka-hibernate. Hindi, biro lang. So naman po, no? At least malinaw na. 30 days before pananim, 30 days after dapat pa-insure. Hindi pwede yung, nasiraan ako, magpa-insure ako. Hindi ho, pwede ho yung ganyan. Pero pag nakapagtanim na ho kayo, sir, wag niyo nang hintayin yung 30 days. Oo. Mas mainam na the earlier the better. Kung magtatanim ka lang din naman, Oo. magpa-insure ka na. Magpa-insure na ho kayo. Pwede ba yung kahit na hindi ka magtanim muna, magpa-insure ka lang ganun? Okay lang Basta naman. alam, may bibigay po kayong detalye. Kasi ang kinukuha po namin mga data is Oo. yung planting date. Usually, planting date. kung ilang ektarya. ganun. Sige po. No? Ngayon naman po, ma'am, ano naman po yung process para makuha ng atin hong mga magsasaka ang kanilang indemnification o bayad pinsala? Maaari nyo po bang ipaliwanag yung sistema ho ng payout in sum, then in modes? Okay. Pag sa sum, sir, ay ibig mong sabihin kung magkano ang matatanggap. Wala po kasing, gaya ng nabanggit ko po kanina, Yes po. wala pong standard. Hindi po pare-parehas Yes. ang makukuha ng bawat farmer. Mm-mm. Kasi nagdedepende po yan dun sa sinasabi nating amount of cover, sa lawak ng ektarya, lawak ng pinsala, yung gaano kagrabe, at saka sa assessment ng aming claims adjusters. Basta ang maliwanag dun, ma'am, is kapag rice and corn, ang maximum na pwedeng yung ibigay ay 25. Coverage lang Coverage po yun. lang. So, hindi Coverage. ibig sabihin na pag may coverage kayo ng 25,000, pag total loss, Oo. yun po ang ibibigay. Hindi po. Oo. Okay, at least saan na ba yun? Ayun. Amount of cover. Ayan. Corn, maximum, aggregate area, 3 hectare per farmer. Pwede po ba ninyo para sa mga late tuners ho natin, ma'am? Mas ipaliwanag. Paano ba natin masasabi na yung max of 25,000 ho na yan per hectare? Yung sa rice, corn, and the high value, yung rice and corn.
Yan po yung limits of insurance coverage na sinasabi natin, sir. Ang coverage po ng rice and corn ay 25,000 pesos. Yan po yung ano. And pwede po silang makapagpasiguro hanggang 3 ektarya na libre. Okay, na libre po. Kahit, Kasi pag under regular program, pag gusto nila magbayad at sabihin nila ang gusto nilang amount of cover is 25,000, ang premium rate po natin is 10%. So magbabayad sila ng 2,500 per hectare. Ganun po. Kung kinukulang ho sila dyan. Kung ma'am. kinukulang Oo. po sila. Pero Kasi- okay na yan, no? Kung Opo. yan po yung mga libre is okay na. At least may aasahan ka po. Ayan. Sana may orientation po. Paano ba yung step, ma'am, na pagpa-request ho sa inyo? Meron po ba pwedeng pagkontakan ho sa inyo? Kasi mas maganda rin, no, na talagang pupuntahan yung group of farmers para may explain. So ano ho ba yung mga hotlines ho natin na, ma'am, na pwede ho nilang pag-reach outan ho sa inyo? Eto po, para sa katanungan tungkol sa inyong seguro, pwede lang po kayong sumangguni dito sa MSD. Yan yung Marketing and Sales Division po natin. 0936-703-1636. At para naman po sa katanungan tungkol sa claims, kung halimbawa, gaya ng katanungan ni ma'am kanina, Yes. na tungkol sa bakit hindi pa siya nababayaran, nasiraan naman siya, pwede lang po silang tumawag dito sa CAD. Claims and Adjustment Division po ang ibig sabihin niyan. Nandyan po, naka-flash po sa screen. Nababasa ba nila? Yes po. And then, sa katanungan naman, tungkol sa kanilang cheque. Kung halimbawa, hindi pa nila nakukuha yung cheque nila, alam nila may bayad sila, dyan po tayo magtanong sa AFD, sa Admin and Finance Division. Nandiyan naka-flash yung mga ano. Opo. And then, para kung gusto pa nilang magtanong, meron po tayong, ayan, may Facebook page po tayo, may website, pwede rin po sila magtanong Oo. dyan. Kung gusto nilang kung mag-request sila sa inyo, gusto namin si Ma'am Susan mag-lecture sa amin. O pwede silang mag-send ng letter through that Facebook page Yes po. and email. Yes po, sa Oo. email. May mga nagre-request din ho ba? Nag-i-email ho sa inyo for nagre-request for orientation, mga ganun. Yes po. Pinupuntahan. Yes sir. Yung mga cooperatives natin, ganon, kuminsan yung mga barangay officials natin, lalong-lalo na dun sa may Quirino Park. Oo. Yes, ma'am. At least na malinaw. Ma'am, yung ano pala, nabanggit ho ninyo kung hindi pa nakukuha yung cheque, gaano ba katagal kapag pwede makuha yung indemnification ho nila? Pagka sir, meron kasi kaming 20 days na target. 20 CSRT kung tawagin namin, yung Claims Settlement Response Time, yan yung ideal. Para dun sa mga wala kaming gaanong natanggap na claims, notice of loss, pwede namin i-attain yung 20 days na CSRT namin. Pero pag maramihan na ho, syempre buong Region 2 po yung sakop natin. Paano kung lahat sila mag-file ng ng buong Region 2? Umabot din kami ng mga at the most 2 months, ganun po. Saan po Pero ba hindi naman. tumatagal, ma'am? Sa validation ho ba? Pwede din po. Kasi lalo na kung hindi natin hawak yung panahon, pag tag-ulan, lalo na pag bagyo, ganon. Siyempre, mahirap din pong magbiyahe yung mga Opo. adjusters natin. Although, kahit po umuulan, lumalakad yung mga adjusters natin para makapag-adjust lang. Oo. Yung mode, ma'am, cash ho ba? Or may mga na rin, ATM, ganon? Yung mga mode of payment natin, good news nga po dahil meron na kami naidagdag na option para sa farmer. Dati kasi through cheque lang. So kailangan pa nilang pumunta sa opisina namin para tanggapin yung cheque or kami yung pupunta sa kanila sa LGU nila Para para i-release. Oo. i-release yung cheque. Ngayon meron na akong dalawang option. May Palawan na rin kami at saka GCash. Oo. Hindi na nila kailangang pumila sa opisina namin o kaya sa land bank para ipalit yung cheque. Ganun. Ako dapat verified yung GCash, ma'am, no? Yes po. Meron naman po kaming verification Oo. Baka mamaya Hindi kasi si Fran- pumapasok pag Oo, ibang yes, ma'am. Stricto po kami diyan. Kailangan doon po sa GCash kasi kailangan yung account mismo ng farmer. Hindi niya pwedeng gamitin yung account ng anak niya, kapitbahay or kapatid niya, ganun.
Oo. Yes po, separate. Separate yung office ng PCIC and RSBSA. Ayan. Kasi RSBSA under sa ano yun, DA po. DA. Programa ng DA po. Yan. Okay, sige. Well, I think tasagot naman ho ng, nalinawan ba yung atin hong mga viewers? Ayan, yung atin hong mga magigiting ho ng mga farmers doon, no? Kitang-kita natin mga popogi. Sila Sir Arnel at Sir MK. Oh, nalinawan ho naman sila. Oh, pa-ensure mo na rin Sir Paul and Sir CJ, Sir Ton, no? Yung mga livestock mo. Livestock nyo dyan, yung mga ano. Alam ko marami kayong mga ano diyan, mga alaga, mga pananim. Maraming salamat ho sa inyo. Siguro mensahe na lang ho ninyo sa atin ho mga kababayan, mga farmers. Na still may mga katanungan, yung mga hindi pa ho nakapag insured, kumbaga, ano ho mensahe ninyo, ma'am? Please go ahead po. Muli maraming salamat po sa inyo, Sir Ezekiel. Sana ay nakatulong kami ngayon sa pagpapaabot ng impormasyon ukol sa programa at serbisyo ng PCIC. At sa mga magsasaka po na hindi pa po nasubukan or hindi pa po nakapagpasiguro, hinihikayat po namin kayo na magpasiguro na. Samantalahin po natin ang programa ng PCIC ng gobyerno. Wag na po tayo mag-atubili. Sabi nga nila, wag na kayo magbaka sakali, mag-crop insurance palagi. Yun po. Okay. Maraming salamat. Itong si Lilia Mateo, dapat ang PCIC i-validate nila yung nagpa-insurance kung meron talaga silang sinasaka o wala. Nasagot ko kanina na ang pwedeng magpa-insure is first, dapat ikaw yung may-ari ng lupa. Pero second, may option, kung hindi man ikaw yung may-ari pero nagsasaka ka, you need to prove na ikaw yung gumagastos. So, pwede kang humingi ng certification sa barangay, pwede ho nilang tanggapin ho yun as proof, but hindi pa rin nawawala yung validation, no? Magba-validate. Nabanggit ni Ma'am Susan ho kanina na nakakanda ko sila ng validation. That's why medyo natatagalan ho yung pag-release kung minsan ng indemnification because they want to make it sure, no, na yung mga tulong ho talaga is naibibigay since ito ho'y libre ho naman. Wala naman ho tayong binabayaran. As long as kayo ho ay RSBSA registered. Ito na yung mga i-recap lang ho natin. RSBSA registered ka, so punta ka sa Municipal Agriculture Office ninyo, magpa-assist. Second, ikaw yung may-ari ng lupa, pero kapag wala ka namang lupa at nakikisaka ka, pwede rin, huwag kayong mawala ng pag-asa, but you need to prove, sabi ko nga, na kayo ho yung gumagastos. Meaning, si kayo apot gumagatang itibin abono, patandan, mga ganon. And pangatlo, you need to give a valid identification, valid ID. So that's it. Yun lang yung requirements. Ganun lang ma'am, po kasimple, sir. ganun lang kasimple. Kaya magpa-insure na. Again, maraming salamat, Ma'am Susan Escobar, ang atin hong Insurance Underwriter 2 ng PCIC Region 2 sa paglalaan ho ng inyong oras at sa napakalinaw ho na pagpapaliwanag ukol ho sa mga benepisyo at programa para ho sa atin hong mga magsasaka. Tunay po, no, na napakalaking tulong ho ng mga impormasyong ito upang mabigyan ho ng kapanatagan ng loob ang atin ho mga kababayang nagbubukid. Mga ka-Isabelenyo, tandaan po natin, ang agrikultura ang nagpapakain ho sa ating buong bayan. Karapat dapat lamang na sila ay ating alagaan, protektahan, at bigyan ho ng sapat na suporta sa gitna ho ng anumang hamon ng panahon. Huwag po tayong mag-alinlangan na makipag-ugnayan ho sa ating mga lokal na pamahalaan at sa PCIC Region 2 para masigurong protektado ho ang inyong pinagpaguran. Maraming salamat din sa ating ho mga viewers na tumutok ngayong hapon at huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, at mag-subscribe sa ating YouTube channel para ho sa iba pang mga updates. Sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamahalaan, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pag-unlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect Ka Dito. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Thank you, sir.
Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news.